At umikot nga ako sa grocery at tinignan ko kung anong pwedeng magulay na ilalahok sa tilapia dahil nga meron kaming niyog doon. Ang sabi ng mga tropa ay humanap daw ako ng pechay para sisinanglayin, lalagyan ng kamatis yung pechay tapos gagataan. Kaso walang pechay dito, merong kamatis pero walang pechay. Kaya ang napusuan nga namin dito ay yung kalabasa. Kalabasa na lang ang aming gagataan at ilalagay namin doon sa tilapia. At yun na nga, eto na nga ako, pagkakayod na ng nyog. Dahil nga ang nabili ay kalabasa, yun na lang ang aming gagataan. At ito nga, paspas na nga ako dyan magkayod ng nyog. Dahil gutom na yung mga kasamahan ko at pati na rin ako. Kaya gagayatin na rin natin yung kalabasa. Isang mabilisang gayat lang ng kalabasa. Ang sarap nga pala ng kalabasa dito, ang problema ay sobrang tigas ng balat. Nakakasabik lang talaga yung magluto ng sariling ulam. Lutong Pinoy. Nasa likod ko nga pala ang aking partner, si Bonlar TV. Kinukuhanan ako ng video para meron naman daw siyang pang-content na naman. At magbabayral na naman yan pag ako ang kanyang artista. Pagkatapos nga pala nating gayat yung kalabasa, isusunod naman natin yung mga ricados. Yan nga pala yung mga ricados natin, sili, sibuyas, bawang at luya. Yan, dadamihan lang natin para masarap. Dito nga pala, yung pagluto namin ng ulam ay patagulang kasi bawal yan. Kaya naman, may mga bantay kami sa pinto. Habang ako nagpe-prepare ng mga lulutuin, mga kasamahan ko naman ay naka-lookout para in case makakaligpit agad tayo kung mayroon mang manghuhuli. Ikaw kabayan, namimiss mo na ba yung mga ganitong ulam? Kung namimiss mo ay pa-share naman ng ating video. Yan nga pala yung nyug natin, mga ricados at yung ginayat natin na kalabasa. At yan na rin yung mga tilapia natin na panlahok natin dyan sa gata. Huwag mong sabihin hindi mo namimiss yung mga ganitong ulam kabayan. Ito yung mga natural na lutong Pinoy. Kaya tara, samahan nyo kung magpiga ng gata para mailahok na natin dyan sa tilapia at kalabasa. Nagpainit nga pala ako dyan ng tubig sa heater para pag piniga mo ay talagang lalabas ng husto yung pinakamalapot na gata kasi mainit siya. Hindi siya magbibilog-bilog pagka yung piniga. Yan nga pala yung una nating gata, iyan yung pinakamalapot. Yan ang isasalubong natin pagka kumulo na yung piniga natin na pangalawa at pangatlong piga. Dahil nga bibihira ang nyog dito kaya kailangan nating pigain ng husto para sulit yung nyog. Hindi natin titipirin. At syempre, mapamaraan tayo kaya ilalabas na natin yung pinunit nating kulambo. Kasi wala namang ganyang kaliit na salaan kaming nakita, kaya na lang pinunit na kulambo ang aming ginagamit. Galing pa nga pala yan sa Pilipinas. O diba, panalo kabayan, salang-sala. Walang tagas yung sapal. Diba o? Kitang-kita mo yung pagkagata niya. O, panalo. Kaya tara, isa lang na natin kabayan at ilagay na natin yung gata para kumulo na at maluto na at ating gabi na ay kami gutom na. Yan na nga pala yung pinrepair ko kanina at pinrepair pala namin. Yung nilagay ko nga palang nyug dyan ay yung pangalawa at pangatlong piga. Kaya ayan, kulo na kabayan, isasalubong na natin yung unang piga, yung malapot na nyug para lalo siyang magmukhang milky para mas masarap kabayan. Natatakam ka na ba kabayan? Sandali lang, maya-maya pa yan dahil lalagay pa lang natin yung gatang malapot. Pagkakulo niyan, laban na. Kung napanood mo to, comment ka naman kabayan kung saang parte ka ng mundo nakatira ngayon. At yun, luto na nga kabayan, laban na ito. Lalasahan lang natin ng konti para kung sakasakali ay kulang pa ng lasa, ilalagyan natin ng panimpla. Yun, sakto na nga kabayan. Kaya tara, kainan na. Ito nga pala, si Orbits Bicol, isang OFW dito sa gitnang silangan. Salamat po sa mga nanood. Follow for more.